Mga ka-vloggers, kapag po ba gusto na ninyong i-condemn yung isang evaporator na sasakyan ninyo, halimbawa dual aircon, gaya na sa mga L300 na Euro 4, no? Kahit naman yung mga nauna pa, yung mga FB, no, na sinauna, gusto na ninyong patayin yung sa likod na aircon dahil hindi nagagamit. Kumbaga wala namang sumasakay, ang gusto na lang ninyong paganahin yung harapan do sa driver. Halimbawa nga papatay na, i-condemn yung evaporator do sa likod. Titigil ang flow ng refrigerant papunta do sa likod. Dapat ba na putulin din o tanggalin yung isa pang condenser? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gaya nga nung panimula, no? Meron kasi tayong isang ka-vlogger na nag-comment sa atin, nagtanong kung tama ba yung ginawa sa kanyang sasakyan, mga ka-vloggers. Kasi ganito, ang sasakyan po niya ay L300 na FB, pero medyo modelo siguro, Euro 4 na. Ngayon, gusto daw niyang i-condemn o patayin, wag nang paganahin yung kanyang evaporator doon sa likod. Ang gusto na lang niyang gumana yung dito sa harapan. So, sa madali salita mga ka-vloggers, tatanggalin na niya siguro yung evaporator doon or puputulin na yung linya doon para harapan na lang dahil nalilitan yata siya sa compressor o maaaring hindi na ginagamit yun, gumagana lang, sayang. So, mas maganda saan talaga yun dahil harapan lang yung gagana at lalamig talaga yun. Ang problema, yung condenser niya na isa, dahil dalawang condenser niya na, yung iba kasi parehong nandito sa after sa driver side, nandun dalawang yon. Ngayon, meron naman na merong nandito sa harapan, no? Tapos merong nasa likod, depende yon, no? Kaso, mga ka-vloggers, ang nangyari, yung gumawa sa kanya, ando na, inalis yung isang evaporator do sa likod, pero, yan pero, tinanggal din yung isang condenser. So, diyan tayo magbabasa mga ka-vloggers. Isang comment na naman to ng ating isang ka-vlogger na humihingi siya ng advice, no? So, tulungan natin. Ito mga ka-vloggers, babasahin ko ulit sa inyo. Siguro dito sa side na to. Sige po, basahin natin mga ka-vloggers ha. Ang ka-vlogger na to ay nag-comment siya dito sa paano may iwasan ang pagkasira ng compressor, no mga ka-vloggers. Siya si Sir Marfer Kenubas. Ayun. Sir, binanggit ko na yung pangalan mo medyo matagal na rin tong comment na to mga ka-vloggers. Napakarami ng mga comments dyan sa akin na kumbaga iniipon ko at kung meron talaga akong time gagawin kong vlog dahil marami kayo talagang matututunan kapag ginawa ko siyang vlog dahil natutuwa nga ako at napakarami na ninyo mga ka-vloggers na nag-aabang ng susunod ko daw na vlog kasi ang tagal ko na daw di gumagawa. So pasensya na po mga ka-vloggers, medyo naging busy lang pero pipilitin ko pa rin gumawa lagi ng vlog para sa inyo dahil alam ko marami kayong natututunan. Gumagawa man kayo, nagdi-DIY kayo o mga car owners na magpapagawa, may idea. Natutuwa nga ako at maraming na po kayo mga ka-vloggers, no? So salamat po ng marami sa suporta ninyo, no? So ito mga ka-vloggers, gaya na nasabi ko, ang comment ni Sir ay dito sa paano may iwasan ang pagkasira ng compressor, yung isang vlog natin, no? So ito, basahin natin mga ka-vloggers.
basahin po ninyo ha. Sir, yung L300 ko, Euro 4. Ayun. Mid-air, dual aircon. Pinatanggal ko dual aircon ko kasi maliit ang compressor ng L300. Maliit nga yun mga ka-vloggers, pero dinesign talaga ng Mitsubishi yun. Ibig sabihin, kaya niya yun. So, medyo may kaliitan lang dahil hindi sa katulad nung mga sinauna na ang lalaki na nakalagay ng mga mid-air o ano, di ba? May mga sanden pa dyan. So, ito. Bali pong ginawa, no? Ginawa ng technician, isang condenser lang, pinagana niya. Yung condenser lang, yung condenser mismo sa harap. Bali yung rear condenser niya na po, pinagana, condemn na po. Di na niya pinagana. So, ulitin ko. Sir, L300 ko, Euro 4 mid-air dual aircon. Pinatanggal ko dual aircon ko kasi maliit compressor ng L300. Bali po, ginawa ng technician, isang condenser lang pinagana niya, yung condenser mismo sa harap. Bali, yung rear condenser niya, di niya na po pinagana, condemn na po. Ayun, wala kasi mga kama. Kaya, yun, naintindihan ko na. Okay kaya yung ginawa niya? Okay naman lamig niya as of now, 10 days na. Kaso, baka mag-high pressure. Pero sabi niya, yung isang condenser is panglikod lang daw. Mali po yun. Yung kaya, di na niya pinagana para mag-pump ang compressor ko. So, mali po yun mga ka-vloggers. Kumbaga, series yun eh. After sa compressor, pupunta siya doon sa isang condenser, kadalasan doon muna sa malayo sa radiator, bago siya pupunta doon sa radiator, yung katabi. Yung iba naman nandito sa may gulong, yung mga sinauna, yung mga L300, mga nauna. May mga Hyundai pa dyan, nandito naman nakahiga sa may harapan ng radiator. So, sa madali salita, series yun. Pagkatapos doon sa isa, pupunta po dito sa isa naman. Hindi tig-isa. Hindi sila tig-isa. Na mula compressor, etong condenser na nasa harapan, para sa harap. Yung nasa likod, para sa likod. Hindi po ganun yun. Ang diskarte dyan, ang design. After po ng compressor, pupunta siya dito sa isa, palalamigin para hindi pupunta yung init, hindi mahihigop na radiator, yung init ng discharge, palalamigin muna dito sa malayo. So, may fan doon, yung condenser, malamig-lamig na yon, mababa na ang pressure niya, bago pumunta dito sa may radiator. So, pagpunta sa radiator, malamig na siya, doon magkakaroon ng division after ng receiver dryer. Pupunta muna ng receiver dryer, isa lang din ang receiver dryer, hindi dalawa. Isang receiver dryer, at doon sila magkakaroon ng T or Y. Para yung takbo ng refrigerant pupunta na sa harap at pupunta sa likod. After naman ng evaporator, punta mo na expansion valve, evaporator, yung dalawang tubo lumalamig, magsasalubong na naman sila sa isang tubo pabalik ng compressor. Ganun lang po ang cycle. So, inuulit ko, hindi tig-isa ng condenser ang bawat evaporator. So, yun nangyari dito kay sir. Kinondem yung evaporator dito sa likod. So, tinanggal yung condenser sa likod. Mali po yun. Kasi, high pressure na siya. Ang gumagana na lang na condenser niya, yung dito sa harapan. Na dapat sana, bababa ng todo yung pressure. Ang ganda nga eh. Malamig na malamig sana yun eh. Palalamigin ng condenser ng fan doon, yung refrigerant, bago siya pumunta dito sa harapan, malamig na yun. So, bago siya pumunta dito sa evaporator na nag-iisa na lang, hindi na dalawa, ang ganda po nun sana, mga ka-vloggers. Malamig na malamig sana yung aircon ni sir. Kaso, tinanggal yung isa. So, mali. So, ito. May sagot ako dun eh.
Ito nauna na nga yung sinabi ko sa inyo mga ka-vloggers, no? So ito po ang sagot ko kay sir. Mas okay po sana kung pinagana din niya yung isa pang condenser. Gaya nga ng nasabi ko, no? Mas mababa ang pressure, hindi po para sa isang evaporator lang yung dual condenser. Hindi naman tig-isang condenser ang bawat evaporator. Gaya ng nasabi ko na po sa inyo, basahin niyo po. Mula compressor, pupunta sa isa, tapos tatakbo sa isa pa. After ng receiver dryer, maghihiwalay na sila papunta sa dalawang evaporator. Kaya hindi siya kanya-kanyang condenser. Papababain lang sana lalo ng condenser ang pressure kung dalawa sila kesa sa isa lang. Mataas ang pressure kapag ganyan. Ayun po yung reply ko, mga ka-vloggers. So, napaka-importante po nun, mga ka-vloggers, kaya ginawa ko ng vlog. Dahil maaaring meron din sa inyo, mga ka-vlogger natin, ang mga subscriber ko na dyan, na nagkakaroon ng ganyang problema or gustong paggawang ganon dahil hindi na nila kailangan yung dual aircon, wala na sumasakay, maaaring pang business lang, kargahan lang. So, yung sa driver lang para sana mas malamig. Pero, inuulit ko po, tandaan ninyo mga ka-vloggers na huwag ninyong papatanggal yung isang condenser. Ang ganda po nga sana nun dalawang condenser, malamig na malamig. Malamig na malamig siya, tapos mababa ang pressure bago pumunta sa isang evaporator lang. Ang dala sana mag-automatic nun, mga ka-vloggers. Ang ganda nun. So, kaso ginawang isang condenser, high pressure naman po yun. Masasabi ko lang dito kay sir, sana ipabalik niya yung isa. Hindi lang sana sinira yung mga fittings. So ipabalik yung isa pa, i-check kung gumagana ang fan nun, pati rotation nun. So, tingnan kung tama. Tapos, di baling condemn na yung evaporator sa likod. Ang mahalaga, gumana yung isa pang condenser. Tapos, malamig na malamig po yun. Magaang panghatake ng makina. Kasi, ang trabaho po ng mga condenser, pababain ang pressure. Alam niyo naman, pag mataas ang pressure, mahirap hatakin ng makina yung compressor. Mataas nga yung pressure Paiikutin niya yung mataas ang pressure. Pero kung mababa ang pressure, madalas sang mag-automatic, magaang hatakin ng makina yung compressor. Lagi pa siyang mag-automatic. Titipid kayo sa konsumo, mga ka-vloggers. So, pabalik niyo po, sir. Matagal na tong vlog na comment na to. Ngayon ko lang naharap na gawa ng vlog, mga ka-vloggers. Marami pa yan. At huwag sana kayo magsasawa. Itong location ko to, siguro 3 gagawin ko. Abangan po ninyo yung mga sunod-sunod, mga ka-vloggers. So, ano pa po ba sasabihin ko, mga ka-vloggers? Sana may natutunan na naman kayo, Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam, mga ka-vloggers. Paalam po.